Hi! Hello! Welcome back to my channel. And for today's video, ayan, sasagutin na naman natin ang isa pang tanong, isa na namang tanong na medyo matagal na at hindi ko nga masyadong nagagawa dahil busy ang inyong kababayan. At pasensya na po doon sa nagtanong dahil hindi pa talaga masyadong busy yung aking schedule na talaga. Yun. So, pero ngayon ay sasagutin. Ang tanong ay, sino nga ba dito sa Pakistan, kung sa Pilipinas ay kaugalian na o automatic kapag nag-asawa ang isang lalaki, ang salary o sahod niya, lalo na nung unang panahon, lahat ng kinikita ng lalaki ay isinusumite o ibinibigay sa asawang babae. Pero sa ngayon ay may mga pagbabago na rin. May mga mag-asawa na kapag pareho silang kumikita, yung pera niya ay pera ng babae ay pera ng babae at yung pera ng lalaki ay pera din ng babae. So, depende. At mayroon din namang mga lalaki na hindi rin nagbibigay o hindi rin binibigay ang kanilang sweldo sa kanilang asawa at nagbibigay o nagsishare lamang sila sa mga gastusin sa bahay at sa kanilang pamilya. So, punta tayo ngayon dito sa Pakistan. Ayan. Pag-usapan naman natin yung tungkol dito sa Pakistan. Kasi, ang tanong ng ating kababayan ay, sino ba ang humahawak ng sweldo o pera ng lalaki o kinikita ng asawang lalaking Pakistani dito sa Pakistan? At siguro medyo nakakalito. Maaaring medyo tayo malilito kung sakali may mga napanood na tayo, may mga vlog tayong nakikita sa Facebook, may mga nagsasabi at may mga nagpo-post na ang ganito at ganon. So, hindi ko ako against doon sa mga post o sa mga nag-share ng kanilang experiences. Kasi nga po, may iba't iba tayong experiences. May katotohanan din yung kanilang sinasabi kasi hindi nila sasabihin yun kung hindi talaga nila na-experience. Unless, ginagawa lang nila yun para magkaroon sila ng content. Pero kung ang nagsasabi mismo ay yung hindi content creator o hindi nagbablog at na-share lamang niya ito sa social media, yan po ay malaking katotohanan. Dahil yan po ay siguradong sinasabi niya base sa kanyang experience, kanyang nararanasan. Ang i-share ko naman sa inyo ay yung hindi lamang dahil sa experience ko, kundi dahil ito mismo yung na-observan ko at nakikita ko at alam ko na nangyayari dito sa Pakistan. Hindi lamang sa mga katulad nating foreigner na asawa o mga Pilipina. Ito ay totoong nangyayari kahit pa doon sa mga asawa talaga nilang Pakistani. Ganito po kasi yun. Doon po sa tanong ng ating kababayan na totoo ba na ang mga in-laws o ang mother-in-law ang humahawak ng sweldo ng kanilang anak na lalaki kahit na ito ay may asawa na. Siguro na itatanong ito ni kababayan dahil nasa ibang bansa sila o pareho silang nasa abroad. Ang kadalasang nangyayari ito kapag ang lalaki ay nagtatrabaho sa ibang bansa at yung asawang babae iniwan o nandito sa Pakistan kasama ng kanyang mga in-laws. Lalo na kapag kasama ng kanyang mga mother-in-law at father-in-law. Yung ibibigay kong information dito ay base nga sa tulad na sinabi ko, base sa nakikita ko at naoobserbahan ko hindi lamang doon sa mga Pilipina na nakapag-asawa ng Pakistani kundi sa lahat halos ng mga babae na nakapag-asawa dito. So halos lahat na may asawa ay lalaki lamang ang nagtatrabaho. Bibihira yung mga babae na nagtatrabaho dito sa Pakistan o pinapayagan ng kanilang asawa na magtrabaho. Okay, so dahil nga lalaki yung nagtatrabaho, kanino ngayon napupunta o binibigay pa ng asawa ang lalaki katulad ng sa ibang bansa o sa atin sa Pilipinas na kapag nag-asawa ng isang lalaki, ang sweldo niya ay ibinibigay direct sa kanyang asawa. Ito ba ay nangyayari din dito sa Pakistan? Dito sa Pakistan, parang kaugalian na nila o nakasanayan na nila na hindi sa kanila ibinibigay ang sweldo ng kanilang asawa. At karamihan sa kanila ay hindi rin nila alam ang eksaktong kinikita ng kanilang asawa. Basically, ang bagong mag-asawa o bago i-arrange ang lalaki at babae para maging mag-asawa, ay inaalam muna ng pamilya ng babae kung ano ba talaga ang trabaho, magkano ba ang kinikita ng lalaking ito o financially settled ba itong lalaki na mapapangasawa ng kanilang anak na babae. Although, kadalasan, marami sa kanila ang nagiging asawa ay pinsan. Pero kahit na pinsan yung asawa nila, inaalam pa rin nila kung ano ba ang trabaho ng lalaki ito, kung magkano ba approximately ang kinikita ng mapapangasawa ng kanilang anak. Kapag naging mag-asawa na yung lalaki at babae, hindi bibihira o maaring mayroong lalaki na sinasabi sa asawa niya kung magkano yung kinikita niya o maaaring ibinibigay niya yung kanyang sweldo sa kanyang asawang babae. Pero yun po ay mabibilang natin sa ating mga kamay.
Dahil sa totoo po, ang mga asawang lalaki dito sa Pakistan ay hindi nagbibigay o hindi rin nila pinaalam exactly kung magkano ba ang kanilang kinikita o ang kanilang sweldo. Kasi nga, yung mga lalaki ang nagbabudget ng mga pangangailangan ng kanilang pamilya. At kadalasan sila din yung namimili. Sila ang bumibili ng mga kagamitan o mga pangangailangan sa kanilang bahay. At sila din ang nagbabudget ng mga gastusin sa bahay. So yung mga babae dahil nga nasa bahay lamang sila, ay umaasa na lamang sila sa kung ano ang dala ng kanilang asawa, kung bibigyan ba sila ng allowance ng kanilang asawa. Okay? Although hindi sila nagbibigay ng sweldo sa asawa nila, ay nagbibigay sila ng allowance o personal allowance para sa kanilang asawang babae, para sa personal nilang pangangailangan. Pero hindi po lahat. Marami din po ang hindi din nagbibigay kahit na ng allowance sa kanilang asawa. Binibili lamang nila ang kailangan ng kanilang asawa. At lahat ng budget o lahat ng pera ay sila ang may hawak. Ang hindi alam ng babae o ng asawang babae kung magkano ba talaga ang kinikita ng kanilang asawang lalaki. O dahil nga nakasanayan na yan ng mga Pakistaning babae o ng mga asawang babae dito, hindi na big issue yan sa kanila. Expected na nila yan. Hindi na rin sila nagrereklamo. Kasi halos lahat naman ng kailangan nila sa bahay ay binibigay sa kanila. So hindi yan big deal para sa mga Pakistaning babaeng asawa na may yung mga Pinay. Nakasanayan na rin nila na hindi na sila ang may hawak ng pera ng kanilang asawa. At nakasanayan na rin nila na hindi nga nila alam at hindi nga ipinapaalam sa kanila kung magkano ba talaga yung kinikita nila. At hindi rin sila pinapahawak ng pera nila. Kung nakakahawak man sila ng pera, yun ay allowance na binibigay sa kanila. O kung mayroon kang kailangan na talagang kailangan mo ng pera, so bibigyan ka nila, kailangan mong humingi sa kanila. Complicated, di ba? Kumbaga parang kapag hindi ka sanay na gano'n na hindi ka pinagkakatiwalaan sa pera o hindi ka binibigyan ng pera ng asawa mo o hindi binibigay sa iyo ang pera ng asawa mo, medyo magkakaroon ka ng magiging malaking problema sa iyo. Parang mahirap mag-adjust o parang mahirap tanggapin. Pero kapag nakasanayan mo na, masasanay ka na rin. It's a matter of acceptance. It's always a matter of choice. Ngayon, doon sa tanong ni Kabayan na kung ang biyanan ba ang gumahawak ng pera o ng sweldo o kinikita ng kanilang asawa o ng asawang lalaki dito sa Pakistan. Ang mga ganito pong sitwasyon ay maaaring nangyayari doon mismo sa mga may asawa dito na living with in-laws. Kapag ang napangasawa mo ay masyadong close sa kanyang ina o lahat ng bagay ay pinagkakatiwala sa kanyang ina kahit na may asawa na siya, sigurado po mangyayari yan na ang biyanang babae ang may hawak ng pera niya at siya ang magbabudget ng lahat ng kailangan sa pamilya at siya rin ang magpapalakad maraming bagay sa inyong tahanan. Hindi po sa ako'y nananakot, pero yan po ay totoong nangyayari dito sa Pakistan. Ngayon, may mga sitwasyon din naman na kapag halimbawa nagtatrabaho yung lalaki sa abroad, kadalasan ay iniiwanan nila yung asawa nila dito sa Pakistan. Sila ay nakatira o iniiwanan sa mga in-laws. So dahil iniiwanan ka sa mga in-laws, for sure, okay, 100 or 95 or 99% na maaaring ang sweldo o ang perang ipinapadala ng iyong asawa ay mapupunta sa kanyang ina, kapatid na lalaki, o hipag, kung sino ang kanyang pinagkakatiwalaan sa kanyang kinikita. At maaaring bigyan ka nila, pero yun ay para sa iyong allowance lamang. Maswerte ka kung bibigyan ka ng perang pang allowance. May mga sitwasyon din naman na kahit na allowance ay hindi, o personal allowance ay hindi rin sila binibigyan. Dahil nga yung pera ay hawak ng kanilang mga in-laws. Hindi lamang po mother-in-law. Okay? Depende po yan kung sino mismo ang pinagkakatiwalaan ng iyong asawa dito sa Pakistan. At yun ang magbabudget ng perang ipinapadala niya. Halimbawa, dalawa kayong asawa. Kung ikaw ang first wife, then may second wife sa dito sa Pakistan at pareho kayong nakatira dito sa Pakistan, maaaring isipin natin na baka ipadala sa first wife yung pera o yung kinikita niya at siya na ang magbabudget. At bibigyan ka na lang kung kinakailangan. May mga, hindi ako sigurado dyan. Pero kadalasan kasi, ang pinaka-common dito is kahit na first wife, second wife ka. Lalo na kung complicated ang sitwasyon, sigurado yan. Na ang perang kanyang ipapadala, ang perang ipapadala ng asawa mo ay mapupunta sa mga in-laws, sa brother-in-law, mother-in-law, or sister-in-law na kanyang pinagkakatiwalaan pagdating sa pera.
Dahil yung first wife, yung second wife, wife pa rin yun, katulad mo. So, pareho kayong asawa. Unless, yung first wife o yung second wife ay mas pinagkakatiwalaan niya kesa sa'yo. So, depende yan. O maaaring sa'yo mismo ibibigay yung pera at ikaw ang magbabudget at bibigyan mo lang din yung another wife. So, depende yan kung sino sa inyong dalawa ang kanyang pinagkakatiwalaan. Pero yun nga po, ang pinaka-common talaga ay yung pagbigay sa kanyang mga in-laws. Complicated, di ba? Pero yan po ay katotohanan na nangyayari dito sa Pakistan. Pero hindi naman lahat ay pangit. Hindi naman lahat ay complicated ang sitwasyon. May mga sitwasyon din naman. At kapag may asawa silang nandito sa Pakistan, ang perang kanilang pinapadala ay pinapadala nila direct sa kanilang asawa. O di ba? At yun ay pinagkakatiwala nila mismo sa asawa nila. Pero yun nga lang, bihira yun. Bihira yung ganung sitwasyon na ang asawang lalaki ay ipinagkakatiwala ang kanyang kinikita sa kanyang asawa mismo. Unless, wala na yang mother-in-law, father-in-law, or wala siyang tiwala sa kanyang brother-in-law, sa kanyang sister-in-law. Siyempre, sa'yo mismo ipagkakatiwala ang pera niya. Ikaw mismo ang hahawak ng pera na kanyang ipapadala. Pero pagdating sa eksaktong kinikita o sweldo ng iyong asawa, ay malamang hindi mo yan malalaman. Hindi mo talaga malalaman exactly kung magkano yung kinikita ng asawa mo. At hindi rin eksakto na yung perang kinikita niya ay ipapadala sa iyo. Budgeted pa rin yan. Naayon pa rin yan sa budget na gusto niyang, o sa pera na gusto niyang ibigay sa iyo o ipadala sa iyo. In short, hindi po talaga alam o hindi po talaga ang asawang babae ang humahawak ng kinikita o sweldo ng asawang Pakistani dito sa Pakistan, maging foreigner ka man o kalahi nila. Bihirang-bihira po yung ibinibigay ng asawang lalaki ang kanyang kinikita o sweldo direct sa kanyang asawang babae. Napakaswerte ng mga ganung klase ng pang-asawa, pero hindi rin siguro natin masasabi na talagang swerte kasi syempre kapag ikaw ang may hawak ng pera, kapag ikaw mismo ang pinagkakatiwalaan sa kinikita ng asawa mo, ibig sabihin ikaw din ang magbabudget ng perang ipinagkatiwala sa iyo. At ang pinakamahirap na trabaho ng isang asawang babae ay ang mag-budget. Lalo na kung hindi naman kalakihan ang kinikita ng asawa mo. So, mas magandang advantage ang hindi mo paghawak ng pera kasi hindi ka namomroblema. Okay? Hindi ka mamomroblema kung may kakainin ba, hindi ka mamomroblema na pagbabayad ng mga kuryente, tuition fee, at mga bibiling mga gamit sa bahay. Kumbaga, hindi mo na po problemahin. Okay, unless wala kayong makain at hindi bumibili yung asawa mo or hindi pinoprovide yung inyong mga pangangailangan, ay malaking problema yan. Wala nang ibinibigay na pera, hindi pa inaibibigay yung mga bagay na kailangan ng iyong pamilya. Yan lamang, and thank you so much for watching. If you are new to my channel, please don't forget to subscribe, like, and share. Have a great day everyone. See you on my next video.